Vice President Sara Duterte naghain na ng sagot sa House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints. Nagsumiti na ng kanyang opisyal na tugon si Vice President Sara Duterte kaugnay sa dalawang verified impeachment complaints na inihain laban sa kanya sa Kamara de Representante. Ipinabasura ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Giit ng kanyang kampo, nilabag ang due process, bagay na pinabulaanan ng isang miyembro ng House Committee on Justice. Sa araw mismo ng deadline, isinumiti mismo sa House Committee on Justice ang sagot ni Vice President Sara Duterte sa impeachment complaint laban sa kanya, ayon sa kanyang abogado. Sa tugon ni VP Sara Duterte, iginiit niyang ibasura ang reklamo. Nirecycle lang anila ang mga akusasyon sa impeachment complaint noong 19th Congress. Nilabag anila ang due process at double standard ang ipinatupad sa impeachment complaints laban sa bise at laban kay Bongbong Marcos. Giit ng kampo ng bise pre-judge o nahusgahan na rin anila ang mga ebidensya laban sa bise. Itinuring din umano ng gospel truth ang pahayag ng dating nagpakilalang security aide ni VP Sara na si Ramel Madriaga, na nagsabing naghatid siya ng milyon-milyong pera para sa ilang individual. Wala raw ni isang ebidensyang inilabas ni Madriaga para patunayan ang kanyang mga aligasyon. Ayon kay Attorney Michael Powa ng defense team ng Vice Presidente, ang kanilang isinumite ay answer ad cotillam, salitang Latin na ang ibig sabihin ay as precaution. Giit ni Powa na wala silang dapat sagutin dahil wala umanong nakalagay na ultimate facts o ang mga elementong sumusuporta sa aligasyon. Ilan sa mga aligasyon sa impeachment ay umano'y maling paggamit ni VP Sara Duterte ng kanyang confidential funds, umano'y di maipaliwanag na yaman at pagbabanta sa buhay ni President Bongbong Marcos Jr. Sa tugon ng bise, iginiit din na hindi nasunod ang safeguard na inilatag ng Supreme Court para sa due process. Hindi rin pwedeng suspetsa o espekulasyon ang basihan ng reklamo. Ang mga aligasyon daw sa confidential funds ay hindi nakabatay sa established facts. Pinal na finding ng korte, wala daw nakalagay sa mareklamo na nagpapatunay na nagkamal sa ill-gotten wealth ng bise. Kaugnay naman sa aligasyon na nagbanta umanong ipapapat ng bise ang Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez, wala daw patunay na may ganun ngang kontrata at umasa lang daw ang mga complaints sa mga anilay exaggerated conclusion. Kaugnay naman sa aligasyong hindi niya idiniklara lahat ng yaman sa kanyang mga salin. Nakabatay raw ang mga aligasyon sa disclosure na ginawa bago siya na ihalal bilang bise. Sa isang pahayag, iginiit ni Committee on Justice member Terry Redon na binigyan ng due process si VP Sara Duterte. Binigyan nga siya ng pagkakataon na tumugon, pero hindi naman daw sumagot ang bise sa mga aligasyon. Nakalatag din anya ang ultimate facts na may kinalaman sa maling paggamit ng confidential funds, pagbabanta, hindi maipaliwanag na yaman at paglabag sa requirements ng SALN. Tinanong ng media si VP Sara Duterte tungkol sa pagpapasupina ng House Committee on Justice sa financial records niya at kanyang asawa. Kausapin muna nila ng maayos yung mga abogado nila dahil sa nakikita natin ngayon ay yung mga ilan sa mga members of the House of Representatives ay inaabuso yung kanilang posisyon at kapangyarihan at more than that ay lumalabas na para silang mga law benders. Wala po nga pag-abuso, wala po nga law bending dito, no? Kundi ito po ay pagpapatupad ng mandato ng proseso po ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Nang pong ipaliwanag ng pangalawang Pangulo, ito pong tinatawag nating 50 million wealth gap sa kanya pong pag-aari, no? And syempre pagka hindi po ito naipaliwanag mula doon po sa kanya pong mga negosyo, propesyon at iba pang mga pinagkakakitaan, meron pong prima facie finding na ito po ay unexplained wealth. Well, apparently for me, it doesn't seem like an answer, no? While I was reading the answer, it looks like a motion to dismiss, no? At maliwanag sa ating rules of impeachment ng House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading dito sa impeachment proceeding, no? At least if I base it on the allegations contained in the answer, hindi siya responsive dun sa grounds
dun sa offenses alleged in the impeachment complaint. In effect, parang hindi sumagot, and instead, they are questioning the proceeding before the Justice Committee in support of their intention to dismiss the impeachment complaint, no? At least, from my perspective as a lawyer, that's how I see the answer of the Vice President. Nabasa na ho namin yun kanina, and it is actually a non-answer. Ibig sabihin, hindi po sinagot ng ating pong pangalawang Pangulo, point by point, yung pong mga grounds po ng dalawang impeachment complaints. Yun yung una. Ang sinasabi niya, meron daw pong due process violation laban ho sa kanya. At pangalawa, basically questioning the proceedings. And secondly, wala daw pong binabanggit na ultimate facts. No? Wala akong katotohanan dun sa dalawang bagay po na yun. Kasi una, wala naman due process rights na nababiolate pa ang committee at the moment kasi kaya nga siya merong opportunity to answer eh. No, yun po yung pagkakataon niya para sagutin point per point, no. Yun po ang binabanggit po ng impeachment complaints po na ito. Pangalawa, hindi rin totoo na walang ultimate facts na binabanggit po yung dalawang complaints. Kasi una, nabanggit ho doon yung mga batayan kung bakit mayroon pong misuse of confidential funds, no. Pangalawa, binanggit ho doon yung batayan bakit ho talagang impeachable offense yung pong death threat against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Pangatlo, meron pong exposition po doon sa proceedings ng SALN Unexplained Wealth ng atin pong pangalawang Pangulo. So, ito po yung mga ultimate facts na hinahanap po nila. Kaya hindi po totoo na wala hong ultimate facts na binabanggit yung pong dalawang complaints po nito. So, moving forward, by Wednesday, magkakaroon po ng opportunity yung mga complainants and endorsers na magbigay po ng reply. At kung magre-reply sila, the Vice President will be given an opportunity to do a rejoinder. And by around April 8 or earlier, pwede ho magkaroon na po ng determination of sufficiency in grounds. And we can proceed to hearing proper na po. Ano po itong sufficiency in grounds, Kong Terry? Well, ano po yan? Siyempre, restating po yan ng grounds for the impeachment. And secondly, incorporated na po yung answer po ng pangalawang Pangulo. At siyempre, kung may mga replies and rejoinders, kasama na po yun doon sa mga tatalakayin po doon. So that is the last step before going into the hearing proper. So there will be a vote on that. Nag-live ako ngayon, kahit late night na ito, kasi marami akong gustong i-share sa inyo. Una, bukas, maghihiring na uli ang Justice Committee, March 18. Maghihiring na uli ang Justice Committee bukas, napaka-importante po ng hearing na yan. Ngayon, may gusto lang akong i-share sa inyo. Sumagot si Sara Duterte doon sa complaints laban sa kanya. Pero yung sagot ay hindi naman sagot. Yun ang sumagot pero hindi sumagot. Bakit ko sinasabing sumagot pero hindi sumagot? Hindi niya naman sinagot yung mga issue laban sa kanya. Yung mga ground sa impeachment, yung mga issue laban sa kanya, wala. Hindi niya sinagot. Nagpalusot siya. Ang sabi niya, hindi niya na raw sasagutin kasi wala naman daw mga basihan yon, hearsay yon, conjectures lang daw yon. At saka, hindi daw sumusunod sa due process ang Kamara, ang Justice Committee, double standard daw, kung ano-ano mga kabunyog. Ngayon, nagyabang yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, ang galing talaga ng sagot ng mga abogado ni Sara, ni VP Sara daw. Hindi daw nakapurma ang mga kongresista na pabor sa impeachment ni Sara. Nagkakamali sila. Mga kabunyog, iisa-isahin ko sa inyo, kaya huwag kayong aalis. Matindi ang ginawa ng mga complainants at saka ng Justice Committee, pati ng Kamara mismo. Abangan nyo. Ito, unahin ko na sa inyo. I-discuss ko ito sa inyo. Mga kabunyog, mga kababayan, alam nyo ba kung ano ang ginawa ngayong araw? Kahapon, sumagot si Sara. Ngayong araw, yung dalawang complainants at saka yung mga nag-endorse ng impeachment complaints. Kasi tandaan po natin, may 4 na final originally na impeachment complaints. Yung natira doon, yung 2 lang. Yung third impeachment complaint na ang nag-file ay sila Father Sabalya. Yung
yung fourth impeachment complaint, yun yung final ni Attorney Cabrera na in-endorse naman nila Congressman Bini Abante. So sa ngayon, ang lumusot sa Kamara, sa Justice Committee, na sufficient in form and substance ay yung third impeachment complaint saka fourth impeachment complaint. Ang third impeachment complaint ay yun yung final ng mga clergy at saka ng civil society. Lumusot yon sa form and substance. Sufficiency in form and substance. Yung fourth impeachment complaint, yung final ng isang abogado, Attorney Cabrera, in-endorse nila Congressman Bini Abante, lumusot din yon. Ngayon, para mapabilis ang proseso ng impeachment, kung ginawa nung dalawang impeachment complainants, alam nyo kung anong ginawa mga kabunyog? Hindi na sila sasagot. Winave na nila. Kasi kung hindi nila winave yung pagsagot, bibigyan pa sila ng 3 araw para sumagot. Pagkasagot nila, bibigyan nila ng kopya si Sara ng sagot nila, sasagot na naman sila Sara, another 3 days, rejoinder. O, hahaba pa yung proseso. Di ba? Kumbaga, ano ang ginawa ngayon ng mga complainants? Wala na. Hindi na lang namin sasagutin yan. So dahil hindi na nila sasagutin, nag-waive na sila, nag-submit sila ngayon sa Justice Committee ngayong araw. Ha? Nag-submit sila sa Justice Committee. So, ibig sabihin mga kabunyog, yung dagdag na 6 days, nawala na yon. Wise move, di ba? Wise move. Ang galing. Kasi ganito ang rules kasi sa Justice Committee, ang rules kasi sa impeachment, matapos mailusot yung impeachment, sufficiency in form in substance, papadalhan ng kopya ang ini-impeach na official. May 10 days ang ini-impeach na official para sumagot. O yun yung nangyari. Nakalusot yung sufficiency in form in substance March 4. March 5, pinadalhan si Sara ng kopya. May 10 days siya para sumagot. March 15, ay Sunday yung March 15. So kahapon siya sumagot, March 16. Ang susunod pa sanang mangyayari, bibigyan ng 3 days ang complainants para sumagot. Pero kung yung complainants nagsabi na hindi na kami sasagot, wala ng 3 days. Kaya ngayong araw, nagpadala ng waiver. Nagpadala ng waiver yung mga complainants, yung dalawang complainants. Sabi ng dalawang complainants, hindi na kami sasagot. Wala namang say-say yung sinabi ni Sara Duterte. So, hindi na sila sasagot. So, ibig sabihin, proceed na tayo sa hearing. Oh, yeah. Mapapabilis. Proceed na tayo sa hearing. O, kaya ko sinasabi dito, akala ni Sara nakalamang sila sa sagot nila. Heto ang mga hakbang na papaspasan na ang impeachment niya. Ang unang hakbang, yung mga complainants, hindi na sasagot. Kasi wala namang say-say yung ni Sara, answer ad cutilam. So hindi na nila sasagutin yon, proceed na ngayon sa hearing. Magpipresent na ng mga evidence, mga kabunyog, mga kababayan. Ano na ito? At least mapapabilis. Magaling yung ginawa. Wise move yung ginawa ng mga complainants. Ha? Wise move. Ano yan? Kumbaga kung sa chess, alam nyo mga kabunyog, kung sa chess, nag-file ng impeachment complaint, binigay kay Sara, gumalaw si Sara, move ni Sara, kala ni Sara ang galing ng move nila. Ang ginawa ng complainants, hindi na kami sasagot yan para mapabilis na yan. Kasi kung sumagot yung complainants, 3 days yun. Tapos, bibigyan nila ng kopya si Sara, another 3 days kay Sara, di 6 days, aabutan na tayo ng Holy Week. Wala pang mangyayari. So, ang ginawa ng complainants, hindi na sila, winave na nila yung pagsagot mga kabunyog. Kaya napakagaling na move yun. Ha? So, ito diretso na. Wala na. Kumbaga akala nila Sara nakaisa sila. Oh, kasi tuwang-tuwa yung mga DDS ang galing daw. Hindi. O ito gusto nyo O sabi ng complainants, hindi na kami sasagot yan. So wala ng 3 days. Dahil hindi na sila sasagot, hindi na rin magbibigay ng rejoinder sila Sara. Kasi kung sumagot sila, 3 days, ibibigyan nila ng kopya ng sagot nila sila Sara. Si Sara. May 3 days na naman si Sara, di 6 days. Ang haba na. O, ngayon, mas napabilis. O, di ba? Mas napaganda, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? At ito pa yung isang mabilis na na nangyari. Ha? Ito pa yung mabilis na nangyari. Mga kabunyog, kaagad-agad may hearing na bukas.
May hearing na bukas. So, bukas, abangan nyo, ilalive na naman ng aking mga staff yung live streaming natin bukas. May Justice Committee hearing na bukas at didesisyonan na ang maraming bagay bukas. Ano yung mga didesisyonan bukas? Una, yung dalawa bang abogado ni Sara ay papayagang maging abogado? Si Munsayak at saka si Puwa? Isa yon. Pangalawa, itatransfer na ba ang custody? Hihilingin na ba sa korte na itransfer ang custody ni Madriaga sa Justice Committee sa Kamara? Pangalawa yon. Pangatlo, maglalabas na ba ng subpina sa mga bank records, financial records ni Sara pati ni Manscarpio? Isusubpina na ba? So maglalabas ng mga subpina na ba bukas? O yun, abangan na natin yan mga kabunyog, mga kababayan. So bakit ang bilis naman bukas na kaagad? Ay alam nyo, noong nakaraang panglinggo, Senate na ni Chairman ng Justice Committee, Congresswoman Beatrix Listro, Senate na yan na bukas. Ang sabi kasi ni Congresswoman Beatrix Listro, sumagot si Sara o hindi. March 18, maghihiring na. Kita nyo, ang bilis, ano? Ang bilis. Ang bilis, mga kabunyog. Ngayon, ang sabi dito, nagko-comment, hindi magaling na move yun, karuwagan yun at kabastusan. Hindi! Hindi yun! Ano yan nasa rules naman yun Nasa rules. Awal ba sa complainant na sabihin nilang, hindi na kami sasagot? Right din nila yun di ba? Pareho din na si Sara, binigyan ng 10 days para sumagot. Di binigyan siya. Sunod naman, bibigyan naman yung complainants na sumagot kay Sara. Ay sabi ng complainants, hindi na kami sasagot para mabilis. Right din yun, wala namang mali doon. At saka, bukas, naka-schedule na kaagad ang hearing. Bawal ba yun? Hindi. Hindi. Yan talaga yung procedure Basta't nandun ka sa rules, sinusunod mo yung rules. Ganun yun. Kaya bukas, mayroon ng hearing. Ang Justice Committee, abangan nyo. Abangan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Kaya mapapabilis na itong impeachment na to. Mapapabilis ito. Kasi, hindi, sabi naman ni ang linaw naman ang sinabi ni Congresswoman Beatrix Listro. Ang sabi niya, hindi niya ito i-delay, pero hindi rin issue-shortcut. Di ba? Di ba? Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Listro, siya, bilang chairman ng Justice Committee, hindi niya ito i-delay, pero hindi niya rin issue-shortcut. Di ba? Ganyan naman yung ginagawa niya So tama naman O ngayon mga kabunyog, may ibabalita pa ako sa inyo. Isang napakagandang balita. Nabalitaan nyo na ba ang nangyari ngayong araw? Mayroong nangyari. Napakagandang balita. Alam nyo kung ano? May pinasang resolusyon, approved na. Resolution number 892. Ang nag-sponsor mismo ng resolution ay si Speaker Bujidi, Majority Floor Leader Sandro Marcos, Minority Floor Leader Marcelino Libanan. Ano ang nakalagay dito sa Resolution 892? Alam nyo kung ano mga kabunyog? Ang dami. Ang daming dinesisyonan dito sa resolution na to. 1. Binigyan ng kapangyarihan, otorisasyon ang Justice Committee na kahit nakareses ang Kongreso, ang House, sa March 21 to May 3, pwede silang mag-session or mag-hearing ang Justice Committee. Binigyan na sila ng authority. Kasi magre-recess ang House sa March 21 to May 3. Pero hindi naman bawal yon. Magre-recess, pero kung ang komite ay mayroong importanteng aaksyonan, pwedeng mag-meeting ang komite, mag-hearing. Basta't may authorization ng kabuuang House leadership. Ito na yun ngayon. Itong Resolution 892 na kapapasa pa lang ngayong araw, binigyan na ng authorization ang Justice Committee na mag-conduct ng hearing sa impeachment kahit naka-recess. Di ba? Ang galing, Di ba? Ang galing. Tama yun. Kasi hindi pwedeng mag-hearing ang Justice Committee sa recess, habang naka-recess, kung walang authorization. Ay binigyan sila ng authorization Nilusot ngayong araw ang Resolution number 892. Ang nag-sponsor mismo, Speaker mismo, si Buji D. At saka yung Majority Floor Leader,
si Sandro Marcos at si Minority Floor Leader Marcelino Libana. Alam nyo kung ano pang binigay na power? Binigyan din sila ng power na magprotekta sa mga witnesses sa mga complainants. Diyan napapasok ngayon yung paghiling kay Madriaga na i-transfer sa custody nila kasi witness yan. Saan gagawin? Kasi walang ganyang power ang Justice Committee. Maliban na lang kung bigyan sila ng power ng kabuoang Kamara, yung buong House. Ay binigyan na sila ng power through this Resolution 892. Di ba? Okay ha? Isa-isahin ko ha? Pinasa ngayong araw ang Resolution 892. Sa Resolution 892, kapapasa pa lang ngayong araw, binigyan ng power ang Justice Committee na mag-hearing kahit naka-recess. March 21 to May 3, may hearing. Pangalawa, binigyan sila ng power na magprotekta sa mga complainants at witnesses. Isa sa witness dyan ay si Madriaga. Pwede na ngayong maglabas ng motion ang Justice Committee para i-request sa korte na kung pwede ilagay sa custody ng House si Madriaga. Saan nakagaling yung power na yan ng Justice Committee? Dito sa resolution na to. Ito pa. May sasabihin pa ako sa inyo. Binigyan din ng power ang Justice Committee sa pangunguna ni Congresswoman Beatrix Luestro na mag-issue ng mga subpina, ducis tecum, ad testificandum, lahat ng compulsory processes. Kasi ang mangyayari kung hindi sila binigyan ng power, kung may isusubpina sila, magsusulat pa sila sa Speaker ng House. Yung Speaker ng House ang magsusubpina. Hindi na. Binigyan na ng power ng House ang Justice Committee. Kayo na ang magsubpina kung sinong gusto nyong isumpina. Ad testificandum or ducis tecum. Ano ang ducis tecum na subpina? Kung may mga dokumento tulad ng bank records ni Sara, gusto nyong isumpina, may power na kayo niyan. Kung may gusto kayong ipatawag, halimbawa yung asawa ni Sara Duterte, si Manscarpio, ipatawag, pwede yun. Subpina ad testificandum yun. So napakaraming powers na binigay kay Congress sa Justice Committee ngayon dahil sa Resolution 892. Ibig sabihin, kasi actually, napanood ko yung interview kay Congresswoman Beatrix Luestro nung isang araw. Ang sabi niya, problemado kami sa Justice Committee kasi wala naman kaming mga ganyang power. Tapos ang problema, naka-recess ang Kongreso. Sabi niya, dapat bigyan kami ng power ng House. Binigay ngayong araw. Binigay ngayong araw. Ito yung mga nasa Resolution 892, mga kabunyog, mga kababayan. So, ano na ito? Ibig sabihin, kahit naka-recess ang Kongreso o ang Kamara, March 21 to May 3 ang recess nila, maghihiring ang Justice Committee. Sakripisyo rin ito sa party nila eh. Dapat sana naka-recess sila. Ang iba dyan, nagbabiyahe, ang mga kongresista nagbabiyahe sa kung saan-saan, sa ibang bansa. Pero, nag-commit ang komite ni Congresswoman Beatrix Luestro, hindi, magtatrabaho sila. Kasi kailangan eh. Kailangan. Kasi mahabang proseso ito. Kasi papakinggan yung mga testigo, ipepresent yung mga ebidensya. Pero hindi nila pwedeng hindi pakinggan ang mga testigo. Hindi nila pwedeng hindi tingnan ang mga ebidensya kasi proseso yan. Pero bibilisan nila. Ibig sabihin kahit recess, magsesesyon sila, maghihiring at yung mga dapat isumpina, binigyan na ng power ang Justice Committee. Yan mga kabunyog. Kaya ngayon, handa na ang Justice Committee bukas. Maghihiring na bukas ang Justice Committee, didesisyonan nila kung yung dalawa bang abogado, si Puwa saka si Monsayak, papayagan nilang maging part ng abogado ni Sara, didesisyonan yan bukas. Pangalawa, magpa-file na ba ng motion para hilingin sa korte na i-transfer ng custody si Madriaga? Ayan, didesisyonan na yan. Isusubpi na ba ang mga bank records ni Sara, Salen at iba pang mga bank records pati kay Manscarpio? Ipapatawag ba si Manscarpio, subpina, ad testificandum? Yan yung mga kabunyog. Mayroon ng ganyang power ang Justice Committee. Binigay ng House sa pamamagitan ng House Resolution 892. Kanina lang, bago
bago natapos itong araw na to. O, kaya kaya kahit late night na ngayong gabi, nag-live ako eh. Kasi maraming nangyari ngayong araw. Unang-una, yung mga complainants hindi na sila nag-submit ng answer kay Sara. Hindi na sila nag-comment kay Sara. Di ba kahapon sumagot si Sara? Ngayong araw, sabi ng mga complainants, hindi na kami sasagot dyan. Wala namang saysay para mapabilis na. O, tapos ngayon, binigyan sila ng power ang Justice Committee ng buong House. Kasi kailangan silang bigyan ng powers na yan eh. Kasi walang ganung power ang Justice Committee. Ngayon mayroon na. Binigyan na ng House sa pamamagitan ng resolution na ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, spasa na ito. Pero tandaan natin, kahit papaspasan, sinusunod pa rin yung rules, yung due process. Yan na yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Lustro. Ang gagawin natin, hindi natin i-delay pero hindi rin natin isu-shortcut. So ito, wala namang shortcut eh. Sinusunod pa rin yung rules pero walang delay. Ang galing talaga nito ni Congresswoman Beatrix Lustro. Ngayon, sasabihin ng mga DDS, pinapaspasan pala, di ibig sabihin yan, hindi na nire-respeto ang due process ni Sara. Nire-respeto. Kasi sinusunod naman yung mga rules pero hindi na di-delay. Hindi na di-delay. Tulad nito, kahit naka-recess, maghihiring sila. Bawal ba yun? Hindi. At bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Naalala nyo ang Senado noon, inaresto si Duterte noong March 11. Anong ginawa ng Senado noon? Kahit nasa campaign period, nangangampanya, naka-recess. Si Amy Marcos nagpatawag ng hearing, investigation in aid of legislation, yung Senate Committee on Foreign Relations. March yun. March. Pagka-aresto kay Duterte, kaagad-agad nag-convince si Amy Marcos. Bakit pwede yun? Basta't pinayagan ng leader ng liderato. Ito naman yung speaker na mismo, yung majority floor leader, minority floor leader ang nag-sponsor ng resolution Kaya pwede ito. Ngayon, anong mangyayari niyan mga kabunyog, mga kababayan? Ang mangyayari nito sa susunod na mga araw, medyo mapapahaba yung hearing nito. Simula March 21, kahit naka-recess ang Kamara, hanggang May 3, recess ang Kamara, pero yung Justice Committee ay maghihiring. Siguro magbe-break lang sila dyan sa panahon ng Holy Week, babalik na naman sila dyan, sabihin natin April 8. Tapos mula April 8 hanggang katapusan ng April, hanggang May 3, maghihiring ang Justice Committee. Sa tingin ko, tatapusin ng Justice Committee ang hearing sa mga ebidensya at testigo buong April. Yung panahong naka-recess ang Kamara, ang Justice Committee ay magsesesyon, maghihiring. Mula March 21 to May 3. Ngayon, pagbalik ng mga kongresista ng Kamara sa May 3, baka doon na mangyayari yung plenary. Doon na magbubutuhan doon na magbubutuhan baka pagbalik May 3. Kasi yung recess hanggang May 3 Pagkatapos ng recess, May 3, baka doon na magbubutuhan yung plenary. So mga May, push na sa House, makukuha na yung 1/3. Ipapasa na yan sa Senado. Sabi naman ni Senate President Soto, pag nakarating sa kanila sa Senado, mga May yan, kaagad-agad, trial shall forthwith proceed. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Salamat naman na kahit mahaba yung proseso, hindi talaga natin pwedeng paiksiin ang proseso Yan yung sinabi kasi ng Korte Suprema sa desisyon ng Korte Suprema. Alam nyo mga kabunyog, itong dinadaanan nating proseso, ito yung ayaw sana ng Kamara. Sinapakahaba. Napakahaba. Nakalagay din naman sa konstitusyon sana Ang nakalagay sa konstitusyon, may dalawang paraan ng pag-file ng impeachment. Ang una, dadaan sa mahabang proseso, Justice Committee, hanggang dadalhin sa plenary magbubutuhan. Pag nakuha ng 1/3, impeach na. Yun yung mahabang proseso.
ikalawang proseso, yung fast track, pag may more than 1/3 na, sigurado na yung 1/3 at nakapirma na sila, hindi na kailangang mag-hearing sa Justice Committee. Kasi ibig sabihin, marami ng kongresista ang sang-ayon na i-impeach ang isang ini-impeach na official. Yan yung ginawa nung una. Wala nang mga hearing-hearing. Allowed naman yan sa konstitusyon, nakalagay. Kaya lang sabi kasi ng Korte Suprema, hindi, bigyan nyo ng due process ang ini-impeach na official. Bigyan nyo siya ng pagkakataong sumagot. O di sige, ang ginawa ngayon, hindi na ginamit yung fast track. Ito ng slow mode. Matagal, pero wala tayong magagawa. Ang maganda naman dito, tulad ng sinabi ko, ang maganda dito, magkakaroon ng hearing. At least sa hearing pa lang sa Kamara, malalaman na yung mga ebidensya laban kay Sara, yung mga testigo, maririnig na natin yung mga testigo, maipipresent na yung mga ebidensya. At saka, yung mga dapat isumpina, masusumpina na. Tulad ng mga bank records, masusumpina na yan. Kaya, pagdating sa Senado, kumpleto na. Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mangyayari ngayon. Kaya, abangan natin itong susunod na mga araw. Bukas maghihiring ang Kamara, ang Justice Committee. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila maghihiring. Pero, pagka-hearing nila dyan, isiset na nila yung mga schedules dyan, saka yung mga subpinang ilalabas. Didesisyonan nila yung bukas. Yung mga paunang desisyon. Siguro yung pag-request kay Madriaga na i-transfer na ng custody, baka desisyonan na yung bukas. At saka yung tungkol nga sa abogado, si Sara, 16 ng abogado. 2 doon, ayaw ng Kamara. Kasi sabi ng Kamara, ipapatawag namin yan si Attorney Puwa saka si Attorney Munsaya kasi involved yan dyan sa mga anomalya na yan. Kasi spokesperson ni Sara yun si Munsaya saka si Puwa. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang mangyayari dito, kahit naka-recess ang Kamara, maghihiring mula March 21 to April to May 3. So dyan sa buong proseso na yan, presentation yan ng mga ebidensya at testigo. So pag natapos yan, presentation ng mga ebidensya at testigo, magdi-decide ang ang Justice Committee kung may sufficient na basis para sa probable cause. Probable cause. Pag sinabi ng Justice Committee may sufficient na probable cause, ipapasa na ngayon sa plenary. Magbubutuhan sa plenary. Doon na kailangan ang 1/3. Pag nakalusot sa plenary, mga kailan na yan? Pagbalik na yan ang buong Kamara after ng recess. Kailan yon? May 3. May 3. So, yan mga kabunyog, mga kababayan. At pag nakalusot na, may 1/3 na, ipapasa na sa Senado. Sabi ni Senate President Soto, pag natanggap nila, forthwith, magpuproceed ang trial. O yan na mga kabunyog Ngayon, sigurado, gagawin ng kampo ni Sara ang lahat ng pang-aabala dito. Malamang magpa-file na naman sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ki-questionin na naman nila yung jurisdiction. Bakit natin nasabi yan? Kasi yung final nilang answer ang nakalagay. Consolidated Verified Answer ad cotilam. Ang ibig sabihin ng ad cotilam, sumagot sila kahapon pero inire-reserve nila yung right nila na pwede nilang questionin pa rin ang jurisdiction ng House Committee on Justice sa Korte Suprema. So parang nagpapauna na sila na ad cotilam yung final nila kahapon. So anyway, kahit naman mag-file sila sa Korte Suprema, hindi naman kaagad-agad yan madidesisyonan ng Korte Suprema. Naalala nyo nung nakaraan na impeachment? Kailan nakarating sa Senado yung impeachment? February 5. Kailan naglabas ng desisyon ng Korte Suprema? July 25. Ganun katagal. Kaya ibig sabihin, ito, kung maglabas man ng desisyon ng Korte Suprema, ano na yan? Tapos na ang impeachment. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Moot in the academic na yan. Maliban na lang kung maglabas ng TRO. Temporary Restraining Order. Sa tingin nyo ba, iti-TRO ng Korte Suprema ang Kongreso? Agarapala na yan. Kapag tini-RO o Temporary Restraining Order ng Korte Suprema ang Senado, wag-an niya kayong mag-hearing sa impeachment. Hindi pwede yan. Masyadong garapal na yan kapag nag-issue ng TRO.
iiwasan naman yan ng Korte Suprema na mag-TRO. Kasi pag sinabi mo, anong basis mo ng TRO? May grave abuse of discretion? Ang hirap nang sabihin yan. Kapag ganyan ang nangyari, ano na yan? Matindi na yan. Kapag nag-TRO, sa tingin ko hindi magti-TRO kasi discretion na power yan. Exclusive power yan ng House ang pag-initiate ng impeachment. Exclusive na sole power din ng Senate ang maging impeachment court. Tapos iti-TRO, medyo mahirap yan kapag ginawa yan. Kapal naman yan. Tama si Randy Guiliano. Sa tingin ko hindi magti-TRO. Ngayon kung hindi magti-TRO, proceed ang trial. Kailan lalabas ang desisyon ng Korte Suprema? Ay matatagalan yan, hindi naman ganun kabilis. Kapag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, baka tapos na yung impeachment. Ganun yung senaryo, mga kabunyog na nakikita natin. Anyway, balik tayo. So bukas, abangan natin, panuorin ninyo, may hearing bukas ang Justice Committee. I-schedule na nila yung kanilang mga schedule, kailan sila mag-hearing, ganito, ganyan. Tapos, pwedeng magdi-decide na sa ilang mga didesisyonan, yung kay Madriaga, yung abogado ni Sara, pwedeng bukas yan, madesisyonan. Saka kung mag-i-issue na ng mga subpina, para mahalaga kasing mailabas na yung mga subpina, para makapaghanda yung mga sinusubpina, ma-serve na sa kanila. Para pagbalik sa, after ng Holy Week, ready na yung mga a-attend kasi nasugpina na sila. Magaling yung mga ginagawa ni Congresswoman Beatrix Listro. Talagang, hindi niya naman minamadali, pero hindi dinidelay. Yun ang tama. Di ba? Yun ang tama. Kumbaga, kailan pa kasi sila maglalabas ng mga subpina? Pagbalik nila sa April, after Holy Week, syempre pag nagpadala ka ng subpina, maghahanda din yung mga sinusubpina, ay di matatagalan pa yun. Pero kung ngayon, bago mag-Holy Week, ilabas na nilang mga subpina, maghahanda sa panahon ng Holy Week. Pagbalik sa April, after Holy Week, ready na yung mga sinubpina. Ang galing. Ang galing, Yan yung sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi i-delay, pero hindi rin iso-shortcut. Yan yung hindi ginawa ni Chis Escudero, Yan yung hindi ginawa ni Chis Escudero. Imagine niyo si Chis Escudero, natanggap nila sa Senado yung impeachment, February 5, February, March, April, May, June, July, May. Hindi sila umakto lang sila June. Tapos hindi pa nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating na yung desisyon ng Korte Suprema. Di ba? Kahapon, March 16, yan yung deadline ng pag-submit ni Sara Duterte o ng kampo niya ng sagot doon sa mga impeachment complaints na final laban sa kanya. Mga 4:30 p.m. kahapon o 30 minutes before magsara ang mga opisina, nag-submit ng sagot ang kanyang mga abogado, mga kabunyog. Isinabmit yung sagot o i-file yung sagot sa Justice Committee ng House. Kaya ito mga kabunyog. Ngayon, ang isang kapansin-pansin doon, ang naging sagot ng kampo ni Sara Duterte ay ad cotilam. Ad cotilam. Ito. Ano ba yung Tingnan nyo dyan sa babang parte, Mga kabunyog, tingnan nyo sa babang parte. Consolidated, verified answer ad cotilam. Yan Yan yung nakalagay sa baba. Yan Yan yung cover page. Ibig sabihin, yan yung unang page ng naging sagot ni Sara Duterte ng mga abogado niya. Mga kabunyog. Kaya, ito? Ito ay itong naging sagot, Itong naging sagot ng kampo ni Sara, ad cotilam po ang naging answer. Consolidated, verified answer ad cotilam. So maraming nagtatanong sa atin, Attorney, ano bang ibig sabihin ng ad cotilam? Anong ibig sabihin ng ad cotilam? Mamaya ipapaliwanag ko. Pero ang ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad, kaya ad cotilam ang naging sagot. Ang ibig sabihin ng ad cotilam, mayroong parang mayroong
kulatilya yung sagot. Sumagot, pero, yun. Kumbaga, sumagot, pero naging maingat sa sagot. Naging maingat sa sagot. Ano? So, ano diyan? Anong ibig sabihin niyan? Kung titingnan natin, dahil ang sagot niya ay ad cutilam, malaki ang posibilidad, dadalhin na naman itong issue na to sa Korte Suprema. Kapag mga ganyan ang tono na sasagot ka na may kulatilya, na ad cutilam yung sagot mo, ang ibig sabihin niyan, posibleng dadalhin sa Korte Suprema. Ngayon, kung dalhin kaya yan sa Korte Suprema, ano naman kaya ang grounds ni Sara? Saka magtagumpay naman kaya yan. O yan, pag-usapan natin yan ha. Pag-usapan natin yan mamaya. Ano naman ang rason niya at sasabihin niyang dapat dalhin sa Korte Suprema? Ayan, pag-usapan natin ha, mga kabunyog. O ngayon, itong ano na to, mga kabunyog, bakit ad cutilam ang sagot ni Sara sa impeachment niya? Ano ba ang ibig sabihin ng ad cutilam? O yan, okay? Ipaliwanag natin. Mga kabunyog, ang ibig sabihin ng ad cutilam, kung sa English yan, kasi Latin term yan, as a matter of caution. As a matter of caution. Ibig sabihin, mga kabunyog, sumagot si Sara or yung mga abogado niya, pero may kulatilya, may kalagay na answer yun ad cutilam. Ibig sabihin, as a matter of caution. Ano ba yung caution o iniingatan nila? Iniingatan nila na, kumbaga, hindi lumabas na hindi sila sumagot. Kumbaga, pinadalhan sila ng notice, kumbaga, ninotify sila na, pinapasagot kayo kasi may isinampa sa inyong kaso ng impeachment complaints, sufficient in form in substance ito, so binibigyan kayo ng pagkakataon na sagutin ito within the period of non-extendable period of 10 days. O yun yung nakalagay. Kumbaga pinapasagot si Sara. Binirect si Sara na sumagot. Ngayon, para maging maingat, bilang caution, as a matter of caution, yan yung ibig sabihin ng ad cutilam, as a matter of caution. Bilang pag-iingat, dapat, para hindi lumabas na hindi naman sinagot nila. Sinagot nila. Kumbaga, kasi pag hindi nila sinagot yon, una, parang binabastos mo yung Justice Committee. Pangalawa, lalabas nun, general denial ka. So, para hindi naman ganun ang lumabas, as a matter of caution or bilang pag-iingat, sinagot nila. Pero ang ibig sabihin niyan, as a matter of caution, ang effect niyan, sinagot mo as a matter of caution or ad cutilam. Pero, yung iba mong mga remedies na gagamitin sa hinaharap, tulad ng posible pa rin questionin mo ang jurisdiction ng komite, nire-reserve mo yon. So, yun ang ibig sabihin ng ad cutilam. Kasi parang ganito, pwede bang hindi mo siya sagutin para patunayan bilang hindi ko kinikilala ang jurisdiction niyan, kaya hindi ako sasagot? Pwede, di ba? Pwedeng ganon? Pwedeng ganon yun eh. Ibig sabihin, hindi ako sasagot diyan kasi hindi ko kinikilala ang jurisdiction niyan. Pwedeng ganon. So, hindi ka sasagot dahil hindi mo kinikilala ang jurisdiction. Ang problema naman doon, kapag hindi ka sumagot, parang hindi mo nire-respeto. Pangalawa, lalabas, pag hindi ka sumagot, general denial ka. Ayaw nilang lumabas na general denial. Pero, sasagot sila, sumagot sila kasi ayaw nilang lumabas na hindi nila nire-respeto ang Justice Committee, pero nire-reserva din naman nila na pagdating ng panahon or kung maisipan na nila na mag-file na ng petition sa Korte Suprema kasi ki-questionin halimbawa nila yung constitutionality at ang gagamitin na naman nilang ground ay grave abuse of discretion, at dahil ay may grave abuse of discretion, nag-a-amount ito sa lack of jurisdiction or nag-excess of jurisdiction. So, ganun ang posibleng gawin. Ibig sabihin, ang option ay hindi sumagot dahil hindi kinikilala ang jurisdiction. Pero ang problema doon, lalabas doon, binabastos mo ang Justice Committee. Pangalawa, general denial ang ilalagay nila doon, i-consider nila.
hindi maganda yun sa kanila, sa kampo ni Sara. So, sumagot, pero sumagot as a matter of caution, ad cautelam, pero naka-reserve yung right nila na questionin pa rin yung jurisdiction. Kaya, sa ganyang klase ng sagot, ang ibig sabihin, makikita mo nang, pag naglagay ka ng sagot na ad cautelam, may binabala ka. Diba? Ibig sabihin, pag ang sagot mo, ang sabi mo, kasi ipakita ko uli, mga kabunyog, ito yung sagot niya eh. Yan, ito yung sagot. Tingnan nyo yung nasa baba. Consolidated, verified answer ad cautelam. Bakit consolidated? Kasi may dalawang impeachment complaints na nakafile. Yung impeachment 3 at saka yung impeachment 4. Yan yung lumusot sa kamera eh. Yan yung lumusot sa kamera. Kaya tingnan nyo itong caption tingnan nyo yung sa taas, sa kaliwang portion. In the matter of the impeachment of Sara Zimmerman Duterte as Vice President of the Republic of the Philippines, Reverend Father Joel Saballa et al., complainants. Yan yung impeachment complaint na isa. Ang pangalawang impeachment complaint, in the matter of the impeachment of the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Zimmerman Duterte, Attorney Nathaniel S. Cabrera, complainant. So, ibig sabihin, dalawang impeachment complaints ang nakalusot sa Justice Committee. Sufficient, informed, and substance. So, ang naging sagot nila, consolidated na. Ibig sabihin, hindi na sinagot yung per impeachment complaint. Hindi na. Kasi pare-pareho naman halos ang mga grounds na nire-raise. So, ang naging sagot, consolidated. Kaya tingnan nyo sa baba yung title. Consolidated. Consolidated verified answer. Ad cautelam. Yung ad cautelam doon, ibig sabihin, as a matter of caution, sinagot. Pero as a matter of caution, nagre-reserve sila na magpa-file sila kung ano pa mang remedies. So, posible na namang dalhin sa Korte Suprema, mga kabunyog. Kasi yun ang ibig sabihin ng ad cautelam eh. Hindi ibig sabihin na sinagot namin to. Parang kinikilala na namin ang jurisdiction nyo. Parang sinagot namin to dahil sinabi nyo, sagutin namin. Pero ad cautelam ito. Ibig sabihin, nire-reserve namin yung right namin na mag-file kami o questionin namin ang jurisdiction. Yan ang ibig sabihin ng ad cautelam. So, makikita mo sa ganung klase ng pagsagot na consolidated verified answer ad cautelam, may plano silang questionin na naman ang jurisdiction. So, posible talagang dadalhin na naman to sa Korte Suprema, mga kabunyog. Posible na naman. Talagang walang katapusan. Alam nyo, itong style nila Sara Duterte, iniiwasan nilang sagutin punto por punto yung issue laban sa kanila. Kaya dyan pa lang, laban sa kanya, dyan pa lang malinaw naman eh. Malinaw dito. Talagang alam nila na matibay ang mga ebidensya laban sa kanya. Alam nila na mabibigat ang mga ebidensya at testigo. Kaya ayaw na nilang sagutin punto por punto 'yon. Yung mga grounds sa impeachments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ayaw nila. Kung ginagawa nila, ki-questionin na naman nila sa Korte Suprema. Ang question na naman, grave abuse of discretion. Yun na naman yan. Ano ba yung grave abuse of discretion yan? Sasabihin naman nila na abuso na naman ng Kamara or ng House of Representatives ang power nito. Dahil na abuso nito, ang power nito, ang discretion nito, grave abuse of discretion, nag-a-amount ito sa lack of jurisdiction. Ganun yan. Pag walang jurisdiction, dapat i-dismiss. Ganun yung ginawa nila nung unang impeachment eh. Yung unang impeachment ni Sara. Ano din yun eh. Question din yung jurisdiction ng House of Representatives doon. Bakit? Mayroon ba talagang jurisdiction ang House of Representatives? Sa totoo lang, may jurisdiction. Sila yung may jurisdiction mag-initiate ng impeachment complaint. Kaya lang alam nyo, ang laging ginagamit ng mga abogado sa ganyan, usaping legal yan, kapag mayroon kang power, discretion, authority, mayroon kang jurisdiction, pero ang ginawa mo ay naabuso mo ang jurisdiction mo, grave abuse of discretion,
Yang pag grave abuse of discretion mo, nag-a-amount yan sa excess of jurisdiction amounting to lack of jurisdiction. Ganon. Mga alam nyo, play of words yan. Play of words. May jurisdiction ba talaga ang House na mag-initiate ng impeachment complaint? Yes. Kasi nandyan sa Constitution yan. Exclusive power ng House ang mag-initiate ng impeachment complaint. Oh, bakit nila sasabihin walang jurisdiction? Doon na pumapasok yung tinatawag naming petition for certiorari. Kapag nag-file ng petition for certiorari sa Korte Suprema, ang ground na ginagamit diyan, may jurisdiction ang House of Representatives, pero inabuso nila ang jurisdiction nila, yung grave abuse of discretion na yon, nag-amount na ngayon sa wala na silang jurisdiction. Ganyan yung ganyan ngayon yung kadalasang ginagamit. Grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kapag may lack of jurisdiction na, dahil nag-grave abuse of discretion, dismissed na. Yan yung ginagamit. So, ang tanong, kayang grounds ang pwedeng gamitin na para sabihin nilang naabuso? Ay nakita ko na yung sagot nila na sa 13 page eh. Ang sinabi nila, na abuso daw yung discretion kasi hindi binigyan si Sara ng due process. Kasi daw, si PBBM, mayroon din daw naunang impeachment, ang standard doon, kailangan mahigpit. Para masabi mo yung sufficient in substance, mahigpit dapat. Pagdating daw kay Sara, hindi na mahigpit yung standard. So, double standard. Ang ibig sabihin na hindi siya binigyan ng due process. Kaya, grave abuse of discretion. Pangalawang grave abuse of discretion, mga kabunyog, mga kababayan, ang gagamitin nila dyan sa tingin ko, yung issue ng maleta. Dito ko nakikita na yung issue ng maleta. Itong gumagawa ngayon ng maleta ng 18 ex-Marines. Papalabasin nila na may mga preba, may mga ebidensya, testigo na nabayaran ng mali-malitang milyones na pera ang mga miyembro ng Justice Committee. Kaya bumoto sila dyan para 5-4-1 kasi nabigyan sila ng malitang pera, milyon. Yan ang gagamitin nilang issue. Kaya magkakonekta dahil binigyan ng bayad umano ang mga miyembro ng Justice Committee dahil dun sa testimonya nitong mga 18 ex-Marines, yan anya ay patunay na grave abuse of discretion kasi kaya naman diniklarang sufficient informed in substance kasi nabayaran sila. Walang jurisdiction ngayon kasi bayad yung mga members ng Committee on Justice. So nakita nyo na mga kabunyog, mga kababayan, ganyan na naman ang gagawin nila. Hindi talaga haharapin ang kampo ni Sara ng punto por punto ito. Hindi. Gumagamit sila ng mga palusot. Yan yun. Mga technicalities ang gagamitin nila, mga kabunyog. So ngayon, pag-usapan natin ito. Ang lumilitaw dito, nare-realize ko, mga kabunyog, malinaw na ngayon, bakit isinaba yung issue ng mga mali-malitang pera ng ex-Marines na diniliber daw? Bakit lumalabas doon na diniliberan yung mga members ng Justice Committee? Si Luestro, pati sila Ila de Lima, pati yung Makabayan Black, sila Arlene Brusas, lahat sila, yung mga members ng Justice Committee na nag-decide. Sila yung mga binanggit ng mga ex-Marines. Bakit sumasabay ito? Lumilitaw, mga kabunyog, gagamitin nila kapag nag-file sila ng petition for certiorari sa Korte Suprema, ki-questionin yung jurisdiction ng House of Representatives. Ang isa sa gagamitin nilang rason, grave abuse of discretion. Nag-decide yung mga kongresista na yan na members of Justice Committee, yung 54 na yan, nag-decide sila, hindi naman dahil kinonsider talaga nila yung mga ebidensya. Hindi. Bayad sila. Sinuhulan sila ng mali-malitang pera. Ang patunay niyan ay yung mga ex-Marines na nag-expose niyan. So, ibig sabihin, mga kabunyog, nakikita nyo yung style, Kaya pala, ngayon natin mauunawaan bakit pinipilit nila na magpatawag ang Senado, ang Blue Ribbon Committee, ng investigasyon noong mga mali-malitang pera. Bakit nila gusto na imbestigahan ng ombudsman? Bakit gusto nila na imbestigahan ng House yung mga mali-malitang pera umano na yon? Yung 18 ex-Marines. Kasi
kapag naimbestigahan ng Senado at naimbestigahan ng Kamara, yung minutes nun, gagamitin nila sa depensa nila sa Senado. At gagamitin din nila sa pag-question sa Korte Suprema. Gagamitin nila, ki-questionin nila yung desisyon ng yung Justice Committee. Papalabasin nila, bayad yang mga yan. Binigyan ng pera yan, yang sila Laila de Lima, sila Beatrix Listro, sila Redon, binigyan niya ng pera, sila Abante. Sino ang patunay na binigyan niya ng pera? Yung mga ex-Marines. Mali-malitang pera. Ngayon, ibig sabihin, yung bumoto dyan na 54, isa lang yung kumontrabayad yung mga yan. Yan ngayon ang sasabihin nilang grave abuse of discretion. So, ibig sabihin, hindi naman talaga yan tama na proseso kasi bayad ang mga members ng Justice Committee. So, mga kabunyog, makikita nyo, kaya pala sinasabay nila sa impeachment ni Sara ngayon itong tungkol sa mga ex-Marines na ito na nagsasabing ang impeachment na yan ay bayad. Kasi yung mga members na yan ng Justice Committee, lalo na sila Laila de Lima, sila Arlene Brosas, Franz Castro, pati yan si Beatrix Listro, binigyan daw yan itong mga ex-Marines ng mali-malitang pera. Kaya lang katulad din ito ng ginawa ng doon sa unang impeachment. Ay di ba ganun din ang ginawa nila? Wala daw due process si Sara kasi yung mga kongresista daw parang nagmaniubra, usap-usapan ng mga kongresista, kaya yung due process sa impeachment hindi na sinunod. Kasi may mga lumalabas pa nga na binigyan ng mga proyekto ang mga kongresista. Binigyan ng mga AX tupad na para magamit nila sa re-election nila. Kumbaga, yan yung mga yan yung mga ginagamit na mga rason para masabing walang due process si Sara. Kumbaga pinagkaisahan. Ito na naman, gano'n na naman ang gagamitin. Pwedeng gagamitin na naman itong issue ng mga mali-malitang perang ito. Anyway, mga kabunyog, ang malungkot dito, gusto nating mapanagot si Sara sa mga krimen niya. Sinasabi nating mga katiwalian, korupsyon. Kaya lang, ayaw sagutin ni Sara ang mga issue na yan ng confidential funds. Yung kanyang explained na yaman, yung kanyang mga bank accounts, bank records, ayaw nilang sagutin. Ayaw nila. Ang gusto nila, gumamit ng kung ano-anong palusot, issue, technicalities, para matakasan. Mga kabunyog. Yan yung lumalabas dito. Sa klase ng pagsagot ni Sara kahapon, answer ad cutilam, ibig sabihin, dadalhin sa Korte Suprema ang issue. Lalaban sila hanggang sa Senado, pero magpapile sila ng petisyon sa Korte Suprema. Ang issue, gagamitin na namang rason, grave abuse of discretion na naman daw. Mga kabunyog. Yan yung malungkot dito. Dapat sana sinasagot na ito eh. Kaya malungkot. Parang katulad din kay Duterte doon sa ICC. Sa ICC, hindi naman sinagot ni Kaufman wala naman siyang mga ebidensya eh. Wala. Wala naman siyang mga testigo niya. Dito, gano'n na naman. Pero, mga kabunyog, sa tingin naman natin, hindi nalulusot ito sa Korte Suprema. Masyadong garapal na ang Korte Suprema kapag pinatay na naman nila ang impeachment. Dahil lang sa mga rason na yan, maleta. Papaniwalaan ba yan ng Korte Suprema kung gagamitin yung issue ng maleta na yan? Masyado naman na yan ng Korte Suprema. Kumbaga, ang pinag-uusapan dito, accountability of public officers, tulad ni Sara, pagpapanagot. Tapos, ang gagawin ng kampo ni Sara, hindi sasagutin yung mga grounds or mga issue. Gagamiting issue, bayad yung mga kongresista na yan, lalo na yung Justice Committee. May patunay yan na binayaran niya ng mali-malitang pera, milyon-milyon. Tapos i-attach yung mga ng mga ex-Marines, yung sinumpaang salaysay, para sabihin na nag-deliver daw ng pera dyan. Kaya lang, ang nakakalungkot, kapag kinonsider yan ng Korte Suprema, kapag kinonsider yan, kung ganyan ang magiging dahilan para patayin na naman ang impeachment,
sa parte ng Korte Suprema, nakakalungkot. Lagi na lang yung pagpapanagot sa mga official natin na pinaniniwala ang sangkot sa mga katiwalian, corruption, wala. Pero, hindi naman kaagad-agad magdi-decide ang Korte Suprema niyan. Naalala nyo yung unang impeachment ni Sara, di ba nagpetisyon din sila sa Korte Suprema? Yung impeachment ni Sara nakalusot noon sa House February 5. Pagdating sa Korte Suprema, na desisyon na nila July 25 na. Ang problema kasi noon kay Cheese, hindi kaagad nagpa-hearing kasi hindi nag-proceed forthwith. Kaya umabot na sa punto, naglabas na ng desisyon ng Korte Suprema, diniklarang unconstitutional. Ginamit na rason ngayon yun nila Cheese Escudero, unconstitutional na, wala na, wag na natin tong ituloy. Parang may sabwatan, parang, pero dito, hindi Pag nakalusot ito sa Kamara, at lumusot ito sa Kamara, makakarating sa Senado, sinabi naman ni Senate President Soto, trial shall forthwith proceed. Hindi nila papatagalin. So, ibig sabihin, baka naman, kapag lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, tapos na yung trial. Pwede yon, pwedeng mangyari yan. Kasi hindi naman ganun kadali magdesisyon ang Korte Suprema. Umabor lang kay Sara nung una kasi si Cheese hindi kaagad nag-proceed sa trial. Pero ito, magpo-proceed ito sa trial kaagad Sinabi naman ni Soto. Kaya kung lumabas man yung desisyon ng Korte Suprema, pwedeng moot and academic na yan. Kasi na-convene na yung Senate Impeachment Court, baka matapos na yung trial. So, ganyan mga kabunyog, yan yung posibleng mangyari dito. So, ini-explain ko ito. Ngayon, may isa pang pangyayari. Alam nyo, ang isa pang nakikitang senaryo, di ba ngayon lumalabas yung mga survey rating ni Sara? Mataas daw ang survey rating ni Sara Duterte. Si Marcos daw ang mababa, si PBBM. So, dahil mataas ang survey rating ni Sara Duterte, papalabasin na naman ang kampo ng mga Duterte at pwedeng gamitin din nila yan sa depensa nila na, di ba, betrayal of public trust, isa sa mga grounds? Betrayal of public trust, ibig sabihin nawala na ang tiwala ng tao. Paano nyo masasabing betrayal of public trust? Ang taas nga ng survey rating ni Sara. Wala namang betrayal of public trust dyan. Kasi pag sinabi mong betrayal of public trust, nawala ang tiwala ng publiko. Paano mo masasabing nawala ang tiwala ng publiko? Ang taas-taas nga sa survey rating, ang trust rating, mataas pa nga kay PBBM. Pwedeng gawitin na naman yan. Alam nyo naman tong mga DDS. Lahat ng pwedeng magamit na pangdepensa, ginagamit Asahan nyo yan. Kaya ngayon, tingnan nyo, sinasabay yung paglabas ng mga survey rating daw ni Sara para ma-impluwensya yung Kamara, yung mga kongresista. Bakit ninyo si Sara i-impeach? Sabi nyo, betrayal of public trust, nawala ang tiwala ng publiko. Paano yun nawala yung tiwala ng publiko? Ang taas-taas nga ng trust rating. May mga ganun yan, mga kabunyog. Kumbaga, makikita nyo, nagsasabay-sabay maglabasan ngayon. Yung mga maleta-maleta na yan, ng 18 na ex-marines, tapos yung survey rating na mataas daw si Sara. Maano maglaro itong kampo ng Duterte. Hindi talaga hinaharap yung issue head-on. Hindi. Kaya yung sinasabi ni Sarang bloodbath, wala iniiwasan nila yung pagharap talaga sa issue. Kasi kung wala ka naman talagang ginawang masama, katulad ng ginawa ni Laila de Lima, di ba ang ginawa ni Laila de Lima sa kaso sa kanya? Sinagot punto por punto, isa-isa, linabanan niya yung mga sa kanya. Di ba? Ganun yung Dito hindi. Hindi naman sinasagot nilang ng kampo ni Sara, punto por punto, iniiwasan nga nila Di ba? Tapos ngayon, may lumalabas na naman survey. Ano na naman ang koneksyon ng survey na yan? Siyempre, kukumbinsihin ng mga DDS, yung mga kongresista, huwag ninyong i-impeach si Sara kasi napakataas niya sa survey. Madadamay kayo dyan. Kapag in-impeach nyo siya, matatalo kayo sa mga lugar ninyo pag tumakbo kayong congressman. Pangalawa, pag nanalo si Sara sa 2028 dahil malakas siya sa survey, ang tiwala sa kanya ng tao ay malakas, pag nanalo siya, gagantihan kayo niyan, bahala kayo. Kaya nakikita nyo, yung paglabas nitong mga survey na to, nakakaduda na naman.
Mind conditioning na naman. 'Di ba? Ano ito mga kabunyog? Ganyan yung kanilang mga gawa kasi hindi nila sinasagot punto por punto ang mga issue. Yung mga confidential funds issue, yung tungkol doon sa paglustay ng pundo ng bayan, wala yun. Ayaw nilang sagutin. Yung hindi maipaliwanag na paglubo ng yaman ni Sara, ayaw nila yan. Ayaw nilang sagutin yan. Ha? Ang kanila, ang ginagamit nila ngayon, pagkutilam yung sagot. Kaya magpa-file na naman sila ng question sa Korte Suprema. At itong survey ni Sara, questionably na naman ang paglabas nito. Unang-una, para lumabas sa mga kongresista, matakot sila na tinatakot ang mga kongresista, huwag ninyong i-impeach si Sara. Kasi ang lakas ng survey rating niya. Mananalo yung presidente sa 2028. Pag nanalo yan, bahala kayo. O, di ba? Yan yung niyan eh. Pangalawa, gagamitin na depensa yan nitong mga abogado ni Sara. Sasabihin nila, anong betrayal of public trust? Sinasabi niyong betrayal of public trust. Ang taas-taas nga sa survey rating. O, mas si Marcos pa nga ang bagsak sa survey, sa trust rating. O, ang dapat ninyo anyang inimpeach si PBBM, si Marcos. Kasi malinaw, nawala na ang tiwala sa kanya ng tao. Ano ang patunay na nawala na ang tiwala ng tao? Bagsak ang trust rating. Si Sara mataas ang trust rating. Bakit nyo sasabing betrayal of public trust? Kaya nakikita nyo, kahit yung itong survey ay gagamitin or posibleng gamitin. Kaya lang sa totoo, sa usaping legal, hindi yan. Iba naman yung survey. Ang survey, sentimento ng tao. Ang trust rating ay ang betrayal of public trust, yung specific na mga acts na ginawa ng isang impeachable official na magka-qualify na yung ginawa niya na yon ay betrayal of public trust. So, hindi naman tinitingnan dyan sa impeachment yung sentimento ng tao. Hindi pwede yung mga survey na yan. Kaya lang, ang gagamitin lang dyan para maka-impluensya. Kasi gusto nila na yung mga kongresista ma-impluensyahan ang pagdidesisyon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, masyadong maglaro itong mga tao ni Sara eh. Ayaw humarap sa totoong issue. Ayaw nilang sagutin ang totoong issue. Kung kayang malusutan sa kung anumang paraan ang impeachment na yan, gagawin nila yan. Mga kabunyog, yan yung mga kabunyog. Kaya nakita nyo yung paglabas ng malita-malita issue, malinaw na ngayon. Itong survey na to, malinaw na ngayon. Nakikita na natin kung ano talaga ang book. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.